Okay, punto por punto tayo. Opinion. Itong opinion ko sa nangyayari sa ating bansa. Napakaganda ng samahan, ang tandem ng dalawa, si President Bongbong Marcos at saka si Vice Sara Duterte, na ang kalaban lang nila dati ay si Vice President si ano to? Lina Robredo, ano? So, napaka-sweet nga nilang dalawa noon eh. Pero bakit nagkahiwalay? Bakit nawala yung unification team? Ano? Bakit nawala? Ano ang simula? Ito ang observation ko in analysis. Kaya nangyari ito dahil ang kumilos sa Malacanang hindi talaga ang tunay na binuto ng taong bayan. So nagre-react yung mga tao. Kasi hindi naman siya ang binuto. Bakit siya ang, para bang siya ang nakikita sa ating bansa? Lalo na dinadagdagan ni Maharlika. Which is totoo naman yung sinasabi ni Maharlika. Although may galit siya, may personal galit kay First Lady. Pero yung sinasabi niya ay may katotohanan. So bakit ba nagsimula? Okay, tingnan nyo. Mga ilang buwan, ang dami namin meeting sa BGC with his brother-in-law. Yung pala, nasangkot sa agriculture, sa custom, ano? So, nung nagka-problema sa custom, ang napapag-initan dito, si Attorney Vic Rodriguez, na kung saan ang tinalagang executive secretary ni Pangulong Marcos Jr., na kung saan ito yung abogado nila noon before the election. Ito naman si Press Secretary Attorney Trixie, ano, ay natalaga pero natanggal dahil nga daw sa mga, ang unang lumabas kasi tumatanggap ng milyon-milyon si Attorney Vic Rodriguez. Yung pala, hindi siya ang tumatanggap. Kung hindi, yung nasa Malacanang, na ang sinasabi nila, ang ating First Lady. Which is, sa aking palagay, totoo yun. Bakit? Nung before the election campaign period, may nagsabi ako, close in nila, na yung 2 billion na may nag-donate na isang oligarchs ay itinago na yung 2 billion. According to information, ano? So, may katotohanan. Tapos, lumilitaw, tumatagal, ay lahat ng mga positioning sa gobyerno, mayroong balik sa LTO. Narinig ko na mismo yan. Ilang milyon ibalik kada buwan. Sa custom, narinig ko mismo yung inuutusan. Ano? So, yung kwento na lumalabas na may balik sa Malacanang, totoo yun. Ano? Halos lahat. Basta yung mayroong agency o department na may collection money, may requirements yun na pabalik. Ano? So, dahil doon, yung mga samahan ng dating samahan ng ni Pangulong Marcos Jr. at Vice Sara, dandan silang naghihiwalay dahil nga sa papakikialam ng unang ginang. Iba yung line of sight ng ating Pangulo, iba rin yung sa kanyang asawa. Mas matigas yung asawa, so yun ang nasusunod. So dyan nagsimula ang alitan ng Duterte at Marcos. Dapat isa lang alang ni First Lady na marami silang utang loob kay Duterte. Pero hindi niya naman, kanya lang yun eh, father-in-law niya lang. Si Marcos Sr. na ilibing sa libingan ng bayani. Kaya kasi ang hindi na lang bumimbitaw kay Duterte ay si Amy Marcos, kasi alam niya marami silang utang na loob kay Pangulong Duterte. Pero kay First Lady, wala siyang pakialam doon ang unong utang na loob. So doon nagsisimula. Tapos
according sa mga balita-balita, ginamit niya si Romualdez. So, doon na nagsimula ang giyera ng dalawa. Mahirap nang ma-break yun, yung giyera nila. Ha? So, kung gagalawin nyo si Pangulong Duterte, magkakaproblema ang bansa. Pero depende kung sino ang kikilingan ng AFP, sino ang tama, doon ang AFP. Kung kumiling ang AFP sa tama, may malalaglag talaga. Excuse me. May malalaglag talaga. Katulad doon nangyari kay Erap. Excuse me. Isang pumpas lang ng tube stop, tapos na ang gulo ng Pilipinas. Simula na naman sa panibago. Ano? So sana ganun ang magiging professional ang ating AFP para hindi magkawatak-watak. Isa lang, although lahat naman sila tama pero tingnan natin ang majority ng ating publiko, kung saan ang nagugustuhan ng publiko para walang gulo. Kasi kung mali rin ang desisyon natin, ang taong bayan rin ang ating kalaban. Ano? Parang katulad yun nangyari sa EDSA 1. So, titingnan natin AFP. So, ang pinupuntahan ko dito, paano nagsimula ang paghiwalay ng Marcos at Duterte nang dahil lang sa First Lady. Ano? Yun ang katotohanan. So, sana, pero parang mahirap nang magkasundo ang dalawa. Maaring si Bongbong Marcos, magkasundo silang dalawa ni Duterte. Pero ang problema nga lang, may nasa likod. Yun yung problema. Kasi, tingnan nyo na lang sa isang family. Sa isang family, doon na lang tayo magbabase. Pag ang family ay talagang agresibong pakialamera, ang asawa, mahirap. Lalo na kung under. Lalo na kung under ang asawa. Yung isang halimbawa ko na isang retired general, yung isang retired general, magiting ito, kinikilala ng sambayan ng Pilipino at ng AFP. Pero sa loob lang siya ng loob ng bahay. Pero pag sa labas, ay matikas siya. Hindi siya pwedeng pakialaman sa desisyon niya. Because ang dinidesisyon niya is ang mga tao at ang bayan. Walang problema kung magkasira sa pamilya kasi pamilya yun Iba yun, pinag-uusapan. Dapat, kung ano ang tinalaga sa iyo, dapat mong gampanan. Kasi, lalo na sa Panguluhan, how many Filipinos, 110 million Filipinos, ang iyong pinamumunuan. Tapos, magpapadala ka lang sa ganun. Dapat, nagsasalita tayo. Balikan ko pala, sa panahon ni Duterte, kung may mga ganong issues, siya mismo ang humaharap, sinasalubong niya. Ang Pangulong ngayon, bihira mo marinig. Hinahanap siya ng Pilipino Hinahanap ng sambayang Pilipino, nasaan ba ang ating Pangulo? Bakit hindi nagsasalita sa issue? Tahimik lang siya. Tulad niya, walang spokesperson. So, wala talagang magsasalita. So, sana magkasundo o kung hindi man magkasundo, sana hindi magpatuloy ang kanilang world war. So, yun lang pinuntuhan ko para mapag-usapan uli na sana hindi lumala ang alitan ng dalawa dahil ang maapektuhan ang taong bayan. Salamat.